Si Rudo ay isang naninirahan sa slum na madalas pumasok sa mga tambakan ng basura ng mga mayayaman upang magnakaw ng mga bagay na pwedeng gamitin, ngunit, nang mabintangan siya sa pagpatay sa kanyang stepfather at itapon sa hukay kung saan tinatapon ang lahat ng basura sa mundo, napilitan siyang lumaban sa mga higanteng halimaw na gawa sa basura upang umakyat pabalik at maghayganti. Ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa isang banda, naroon ang malinis na syudad kung saan namumuhay ang mga mayaman, at sa kabilang banda, naroon ang mga slum kung saan nabibilang ang mga tulad niya. Ang tanging daan ay ang hukay kung saan tinatapon ang lahat ng basura, kasama na ang mga kriminal. Ang mga mayayamang tao sa syudad ay walang pag-aalinlangang nagtatapon kahit ang bahagyang sirang mga gamit. Tulad ng babae na nagsabi sa kanyang anak na itapon ang laruan tuta na kakabihin lang nila dahil nasira ito. Sinabi niya na pangit na ang magiging itsura ng laruan kung susubukang ayusin at pwede na lang bumili ng bago. Walang problema ang bata doon at itinatapon ng kanyang ina ang tuta kasama ng ibang basura sa maliit na daluyan na direktang nagdadala sa truck sa underground tunnel patungo sa malaking tambakan ng basura. Gayunpaman, ang batang si Rudo ay nasa loob din ng tambakan, bumibili ng mga gamit na dinadala ng mga truck. Pumasok siya sa tambakan at nakapasok sa isa sa mga kwarto, ngunit sa kasamaang palad, nakarinig ang isang gwardya ng tunog mula sa kwarto, at agad niyang sinuri kung may taong naghahakot ng basura. Pumasok ang gwardya sa kwarto na nakatutok ang baril kay Rudo, ang magnanakaw ng basura, at tinawag siyang kadiri-diring degenerado na nagbabanta sa kagandahan ng syudad sa pamamagitan ng pag-iimbak ng basura. Hindi man lang sumagot si Rudo dahil naririnig niya ang mga ganoong salita tuwing Martes. Ngunit pagkatapos, tumunog ang alarma upang humingi ng tulong. Nang dumating ang iba pang gwardya, naghagi si Rudo ng mga supot ng basura sa kanila at dahil hindi kayang tiisin ng mga malilinis na mga tao ang hilaw na itlog sa kanilang uniforme, pinanood na lang nila siyang umakyat sa daluyan ng walang ginagawa. Lumabas si Rudo malapit sa labasan, ngunit nagsara ang gate sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, dumating ang mas maraming gwardya. Kinabukasan, kumalat sa buong syudad ang balita tungkol sa saltleader ng basura at sinisisi ng mga tao ang mga naninirahan sa slum. Sa kabilang bahagi ng pader, alam ng mga taga-slum kung sino ang dapat sisihin dahil hindi na ito ang unang pagkakataon na pumasok si Rudo sa mga tambakan. Iniisip nila na mahuhuli siya balang araw at karamihan sa kanila ay umaasa talaga na mangyari iyon. Wala namang pakialam si Rudo sa kanila habang inilalagay niya ang kanyang tindahan upang ibenta ang mga naayos niyang gamit na nahanap niya. Nang dumating ang kanyang kaibigan na si Chiwa upang magalit sa kanya, tinanong niya kung bakit nanganganib siya ng ganoon kalaki para lang maghalungkat sa basura ng mga tao sa syudad at sumagot siya na ang mga mayamang iyon ay walang pakialam sa pagtatapon ng perpektong magagamit na mga bagay. Nakakaawa siya sa mga bagay na itinatapon nila. Kaya kinukuha niya ang mga ito at dahil nakakakuha siya ng pera sa pagbebenta, mas mainam pa. Parang naiintindihan siya ni Chi. Ngunit biglang dumating ang tatlong lalaki na pinipindot ang kanilang ilong habang sinasabing may amoy basura doon. Sinabi nila kay Kia na lumayo kay Rudo o mangangamoy din siya ng basura. Ininsulto nila ang kanyang makapal na itim na guwantes na hindi niya pa hinuhugasan mula noong si Obama ay presidente at sinabi na ang isang haplos lang doon ay magdudulot ng pantal sa kahit sino. Sinipa ng isang lalaki ang ilaw na kakaayos lang ni Rudo, sinasabing walang bibili ng basurang ito. Sinabi niya na mas nakakatakot pa ang mga kamay ni Rudo kaysa sa guwantes, kaya itinatatago niya ang mga ito. Tahimik na nakikinig si Rudo sa lahat ng sinasabi nila. Ngunit nang tawagin siya ng isang lalaki na anak ng mamamatay tao, biglang nagalit siya. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga lalaki, sinasabing ang slum ay ginawa upang bilangguin ang mga kriminal at ang mga tao na naninirahan doon ngayon ay kanilang mga inapo. Kaya lagi silang sinusubukang panatilihing malinis ang kanilang reputasyon. Ngunit dinala ni Rudo ang kahihiyan sa kanila sa pamamagitan ng pagiging mamamatay tao ng kanyang ama. Hindi na makaya ni Rudo ang mga insulto at tinitigan niya ng tingin ng kamatayan ng mga lalaki na natakot at agad na tumakbo. Patuloy pa ring sinumpa si Rudo at sinasabing magiging mamamatay tao siya tulad ng kanyang ama balang araw. Tahimik na nagsimulang ayusin ni Rudo ang ilaw at sinabi ni Chi na naniniwala siya na mabuti siyang tao na hindi magiging tulad ng kanyang ama. Nahiya siya sa narinig, ngunit bago niya mapasalamatan si Chi, napunta ang atensyon nito sa laruan tuta na nakuha niya sa tambakan kagabi. Yun pala, binili ni Rudo ang tuta bilang regalo para kay Chi. Ngunit bago niya maibigay at tumaas ang kanyang risk score, dumating ang ina ni Chiwa at dinala siya palayo.
Umuwi si Rudo pagkatapos at natagpuan ng kanyang stepfather na si Regto na naghihintay sa kanya. Biglang sinimula ni Reg na kopyahin kung gaano siya ka-nervous habang sinusubukang ibigay ang tuta kay Chi at naging pula si Rudo dahil hindi niya napansin na pinapanood niya ang mga ito. Sinabi ni Regto na pag-uusapan nila iyon mamaya dahil kailangan munang pag-usapan ang maliit na paglalakbay ni Rudo sa tambakan. Sinabi ni Reto na hindi niya kailangang pilitin ang sarili ng sobra dahil hindi naman sila lubhang mahirap. Iniisip niya na pakiramdam ni Rudo ay may utang na loob siya sa kanya dahil inampol niya siya matapos itapon sa hukay ang kanyang tunay na ama dahil siya ay mamamatay tao. Ngunit sinabi ni Rudo na hindi ganoon. Sinabi niya kay Reto na itinuturing niya siyang pamilya at sinusubukan niyang gawin ang kanyang bahagi. Sinabi lang ni Reto na maging tapat siya kay Cho at biglang napatid si Rudo ng malala na sugatan ng tama ng bala kagabi. Agad na binigyan siya ni Regto ng first aid at pinalitan din ng mga bendahe sa kanyang mga kamay. Habang tinitingnan ni Rudo ang kanyang mga kamay, naalala niya na nasugatan na ang mga ito simula pa noong makilala niya. Lagi siyang hinatulan ng mga tao dahil doon at kung minsan ay masakit na masakit ang kanyang mga sugat ng walang dahilan. Isang araw, binigyan siya ni Reto ng itim na guwantes na mahiwagang nagpahupan ng sakit. Matapos alagaan ni Reto ang mga sugat ni Rudo, sinabi niya na magsumbong na agad kay Chies o baka may iba pang mag-agaw sa kanya. At habang nag-aasaran silang dalawa, may kakaibang lalaking nakamaskara na nakikinig sa lahat mula sa kalye. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas ng loob si Rudo upang sabihin ang kanyang damdamin kay Chi at pumunta sa kanyang bahay kasama ang tuta. Ngunit sa daan, nakita niya ang isang eksena na hindi bihira sa mga slum. Sa gilid ng slum, naroon ang hukay kung saan itinatapon ang lahat ng basura at mga seryosong kriminal. Ngayon, itinatapon ng isa pang kriminal sa hukay at pinapanood lang ni Rudo ang eksekusyon habang nag-iisip kung ano ang nangyayari sa mga tao sa loob ng hukay. Biglang dumating si Chi na nagsasabing brutal na eksena yon at natarante si Rudo dahil hindi pa siya handa na makita siya. Biglang nagsimulang magsalita si Kia tungkol sa mga eksekusyon at iba pang bagay at pagkatapos ay sinabi niya kay Rudo na ayaw niyang itapon siya sa hukay. Sinabi niya na maaaring maraming bagay na hindi dapat itapon bilang basura ngunit hindi iyon sapat na dahilan upang isugal ang kanyang buhay. Sumagot si Rudo na sinabi rin iyon ni Regto at sinabi ni Kia na iyon ay dahil mahal din siya ni Regto. Kinailangan ng isang segundo ni Rudo upang i-proseso na sinabi ni Kia na mahal siya ni Reg at ang kanyang utak na may 2 megabyte RAM ay nakaintindi na ibig sabihin ni Kia ay mahal niya siya. Natarante siya nang marealize na ganoon ang pwedeng interpretasyon ng kanyang mga salita. Ngunit nawala na ang isip ni Rudo. Bumagsak siya sa lupa habang hawak ang kanyang mukha at pagkatapos ay ibinigay ang laruan tuta kay Chi na sinasabing baka ayaw niya dahil galing iyon sa basura, ngunit naisip niya na mas magiging masaya ang tuta kasama niya. Sa kanyang labis na tuwa, tinanggap ni Chiwa ang laruan, sinasabing aalagaan niya ito. At mas masaya si Rudo kaysa dati. Tumalon at sumayaw siya pauwi, nag-iisip na kailangan niyang ipagyabang agad iyon kay RTO. Sa daan, nabangga niya ang ilang gwardya na hindi man lang nag-abala sa kanya, ngunit curious siya kung bakit sila nasa mga slum. Anyway, nakarating si Rudo sa bahay at nagsimulang sabihin kay Regto ang nangyari habang binubuksan ang pinto. Ngunit namangha siya nang makita si Regto sa sahig kasama ang kakaibang lalaking nakamaskara sa ibabaw niya. Lumingon ang lalaking nakamaskara upang tumingin kay Rudo bago isuksok ng mas malalim ang kanyang kutsilyo sa katawan ni Regto. Nawala ng kontrol si Rudo sa nakita at sinalakay ang lalaki, ngunit sinuntok siya ng napakalakas na hindi niya namalayan kung kailan siya nawala ng malay. Nang magkamalay si Rudo, tapos na ang trabaho ng nakamaskang mamamatay tao. Kinuha niya ang isang libro sa sahig at lumabas, sandaling tumingin kay Rudo na sinubukang sundin siya, ngunit narinig niya ang boses ni Regto. Buhay pa pala si Reto, at sa kanyang huling hininga, sinabi niya kay Rudo na tumakas. Agad na lumapit si Rudo sa kanya, nangangakong kukuha ng tulong. Ngunit sinabi lang ni Regto na tumakas at baguhin ang mundong ito sa isang mas magandang lugar. Pagkatapos, bumagsak ang katawan ni Regto at hindi maproseso ni Rudo ang nangyayari. Biglang dumating ang mga sundalo at zinap si Rudo, naniniwala na siya ang mamamatay tao. Diniin nila siya sa lupa habang sinasabi na inaresto siya dahil sa pagpatay at sinabi ni Rudo na hindi siya. Sinabi ng mga gwardya na wala ng halaga ang sinasabi niya dahil nahuli nila siyang basa sa dugo. Patuloy niyang sinusubukang sabihin na ang tunay na mamamatay tao ay kakalabas lang ng bahay at mahahabol pa nila, ngunit ayaw man lang makinig ng mga gwardya, kaya sinuntok na lang nila siya sa ulo upang mawala ng malay. Sa madaling panahon, dinala si Rudo sa entablado upang isagawa ang kanyang kaparusahan. Lahat ng taga-slum ay nandoon upang saksihan ang pagtatapon sa kanya sa hukay. At kahit ang ilang mataas na tao mula sa pangunahing syudad ay nandoon.
Sinabi ng hukom kay Rudo na ang pagpatay ay isa sa pinakamalalaking krimen. At kahit pinatay niya ang simpleng naninirahan sa slum, hindi babawasan ng parusa. Idineklara niyang papatayin si Rudo sa pamamagitan ng pagtatapon sa hukay. At nagsimulang sumigaw ang mga tao. Hindi pa rin makapaniwala si Rudo na nangyayari ito at umaasa na may isang tao man lang na maniniwala na hindi siya mamamatay tao. Tiningnan niya ang lahat ng tao at huminto sa mukha ni Chi. Sumigaw si Rudo sa kanya na sinasabing hindi niya pinatay si Recto. Hilingin niya na hanapin ang salarin ngunit sinabi lang nito na nagtiwala siya pero hindi karapat-dapat si Rudo. Sinabi niya na anak siya ng mamamatay tao at itinapon ang laruan habang tumalikod sa kanya. Ang kanyang pagtataksil ay mas masakit kay Rudo kaysa sa kahit ano at sumigaw siya sa mga taong tumatawag sa kanya na basurang tao na karapat-dapat itapon sa hukay. Sinabi niya na sila ang tunay na basura dahil mga pirasong karne lang sila na walang utak o kalooban. Sumampang ipapadala niya silang lahat sa impyerno nang biglang mapansin niya na ang mamamatay tao ay kasama sa crowd. Gayunpaman, walang pagkakataon na sabihin sa kahit sino dahil itinulak siya pababa. Pakiramdam ni Rudo ay tumatagal ang kanyang pagbagsak at sa isang punto ay nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, ang lahat ng basura sa ilalim ng hukay ay pumihil sa kanyang pagbagsak at nang magising siya, walang sugat. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari at paano siya nabubuhay pa nang biglang tumama sa kanya ang amoy ng lugar. Kahit ang magnanakaw ng basura ay napilitang takpan ang amoy. At pagkatapos ay napansin niya ang malawak na dagat ng basura sa kanyang harapan kasama ang mga bagay na hindi niya nakikilala. Nagtaka si Rudo kung ano ang lugar na ito nang biglang takpan siya ng malaking anino. Lumingon siya upang makita kung ano ang nangyayari at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita ang higanteng halimaw na gawa sa basura na nagpapakita ng pangil sa kanya. Naging blanko ang isip ni Rudo sandali sa pagkakita ng halimaw at naalala niya kung paano lagi niyang nakakaibang obsesyonado ang lahat sa pagpapadala ng basura at ng mga taong basura sa ilalim ng hukay. Ngunit walang kahit sino na nag-alala tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa kanila sa ibaba. Hindi man lang nila iniisip kung ano pa ang maaaring nasa ilalim at iyon ang bumabagabag sa kanya ng higit sa lahat. Gayunpaman, mabilis siyang natauhan at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay habang papalapit ang higanteng halimaw. Biglang lumala ang sitwasyon nang ang halimaw ay umungal ng malakas at bilang resulta, lumalabas ang mas maraming halimaw mula sa bonte ng basura. Nagsimulang habulin si Rudo na tumatakbo ng mabilis hanggat maaari ngunit walang saysay dahil sa madaling panahon ay nabilanggo siya. Nagtaka siya kung ano ang mga halimaw na ito at kung totoong bonten ba ng basura na kumikilos ang mga ito. Biglang lumusab ang mga halimaw sa kanya at hindi niya maiiwasan ang kanilang mga atake. Sinubukan niyang tumakas, ngunit natisod at bumagsak sa ibabaw ng bungo ng tao na nagpapaalala sa kanya kung ano ang magiging kapalaran niya. Sinumpa ni Rudo ang mga taong itinapon siya sa lugar na ito. At sa sandaling iyon, bumagsak ang bonte ng basura kung saan siya nakatayo. Agad na natagpuan ni Rudo ang kanyang sarili sa ilalim ng bangin na nagpanatili sa kanya sa ligtas na distansya mula sa mga halimaw. Ngunit may isa pang bagay na pumapatay sa kanya. Napagtanto niya na ang hangin sa lugar na ito ay literal na lason at kung hinihinga niya ito ng masyadong matagal, mapipitas ang kanyang mga baga. Tinaakpan niya ang kanyang bibig at ilong gamit ang kanyang guwantes, umaasang makahanap ng lugar upang magtago at makabawi. Ngunit biglang napagtanto niya na ang ligtas na espasyo ay maaaring hindi umiiral sa impyernong ito. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa at biglang nasuka ng dugo at ang tunog ay nag-akit sa mga halimaw patungo sa kanya muli. Bumagsak si Rudo sa lupa, hindi makakagalaw, at halos tanggapin na niya ang kanyang kapalaran nang biglang lumitaw sa kanyang mga alaala ang nag-aagonyang katawan ni Recto. Biglang dumaloy ang kakaibang kapangyarihan sa mga kamay ni Rudo, ngunit hindi niya napansin. Gayunpaman, naramdaman niya ang pagbabago ng kanyang paningin at nagsimulang makita ang mga liwanag na lumalabas mula sa mga bonte ng basura at mula sa tubo ng bakal sa kanyang harapan. Gumapang si Rudo patungo doon, determinadong mananatiling buhay dahil may dahilan siya upang mabuhay. Hinawakan niya ang tubo ng bakal at tumayo, idineklara na babalik siya sa ibabaw at maghihiganti sa mga taong nagpadala sa kanya dito at sa lalaking pumatay sa kanyang ama. Nagsimulang lumaki ang galit sa loob niya at gumagamit ng pagkakataong ito, lumusab ang mga halimaw. Gayunpaman, habang inatake siya ng isa, simpleng pinalo lang ni Rudo gamit ang tubo ng bakal nang hindi man lang nag-abala na tumingin dito. Bilang resulta ng atakeng iyon, lumipad ang isang halimaw at tumama sa payong ng isa pang naninirahan sa hukay na nagulat na may dumating na makakalaban sa mga halimaw. Samantala, naging loko na si Rudo habang lumalaban sa mga halimaw. Wala siyang pakialam sa makamandag na hangin o sa dugong dumaloy mula sa kanyang ilong habang tumalon-talon.
At kahit pa ang pagtama sa kanya sa malalaking bato sa mabilis na bilis ay tila hindi masyadong nakakasama sa kanya. Dinurog ng halimaw ang bato kung saan siya nakabaon, binuburing siya sa guho. Ngunit lumabas si Rudo at may hinailap ang poste. Winagayway niya ito ng buong lakas, nag-udyok ng malaking pinsala sa halimaw, ngunit biglang lumitaw ang isa pang halimaw mula sa ilalim niya. Tumalon si Rudo palayo mula sa panga nito, ngunit biglang tumama sa kanya ang resulta ng paglanghap ng makamandag na hangin. Nagsimula siyang magsuka ng dugo muli at ginamit ng mga halimaw ang pagkakataong ito upang lumapit sa kanya. Sa kabutihang palad, muli siyang tumayo ang kanyang misteryosong kapangyarihan, nagbibigay sa kanya ng lakas at kahangalan upang manatili sa kanyang posisyon, kahit na dalawang halimaw ang sumalakay sa kanya ng sabay-sabay. Lumabas si Rudo mula sa banggaan ng ligtas at gumamit ng metal sheet upang gupitin ang bungo ng unang halimaw. Pagkatapos ay inatake niya ang pangalawang halimaw, ginupit ito sa kalahati at naging sanhi ng pagsabog nito. Nag-break siya pagkatapos, ngunit nagsimulang maglakad patungo sa kanya ang isa pang higanteng halimaw. Sa sandaling makita ni Rudo, nagpasya siyang tumakas at muling manggal-akal ng lakas. Ngunit tinumbok ng halimaw ang lupa ng buong lakas, naglabas ng shockwave na humihip sa kanya palayo. Gayunpaman, habang binubuksan ni Rudo ang kanyang mga mata, nagulat siya na may nakitang lalaking nakasuot ng kakaibang maskara na nakatayo sa ibabaw niya. Nagtaka siya kung sino ang lalaking ito at saan ito nanggaling. Ngunit biglang binuhat siya ng lalaki at sinipa pauna. Nag-ubo si Rudo ng dugo at halos magsisimula ng magsuntukan nang biglang isinuot ng lalaki ang gas mask sa kanyang mukha na nagpahintulot sa kanyang muling huminga. Nalilito talaga si Rudo ngayon at tinanong niya ang lalaki kung local ba siya. Gusto niyang malaman ang tungkol sa lugar na ito at sa mga halimaw dito, ngunit hiniling lang ng nakomaskang lalaki na tumahimik siya. Malinaw na ang isang tao na may single-digit IQ ay hindi makaintindi ng mga utos at patuloy na tinatanong ni Rudo siya tungkol sa lugar na ito ng malakas. Muli siyang binulong ng nakomaskang lalaki na tumahimik, ngunit sinabi ni Rudo na magsalita ng mas malinaw. Tinanong niya kung nasa ilalim ba sila ng lupa at sa wakas ay sumabog ang nakomaskang lalaki. Nakalimutan niya ang sarili niyang payo at sumigaw kay Rudo, sinasabi sa kanya na hindi sila nasa ilalim ng lupa, kundi sa ibabaw ng lupa, at kasalanan ng mga taong naninirahan sa itaas na ginawang impyerno ang lugar na ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rudo na ang mga higanteng halimaw na gawa sa basura ay naaakit sa tunog, at salamat sa hindi niya pagsara ng bibig, napansin na nila siya ngayon. Sinabi ng nakomaskang lalaki na hindi matatalo ang mga trash beast gamit ang ordinaryong sandata. Kaya, ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang palihim na tumakas, ngunit hindi na nila magagawa yon. Umabot sa likod nila ang isang halimaw sa puntong ito at nagpasyang harapin ng nakomaskang lalaki bago pa man mangyari ang kahit ano. Biglang lumitaw ang gintong enerhiya mula sa kanyang braso at binalot ang kanyang payong na naging sandata. Inatake sila ng halimaw, ngunit pinaikot lang ng nakomaskang lalaki ang kanyang payong sa mukha nito, ginagamit ito tulad ng handheld blender upang gililingin ang halimaw. Ang mga piraso ng halimaw ay nahulog sa lahat ng dako at biglang naging alikabok. Nagulat na si Rudo sa kakaibang pow-irep. Ngunit mas curious pa siya ngayon tungkol sa mga halimaw na hindi nag-regenerate matapos tamaan ng ataking ito. Biglang dumating ang malaking horde ng mga halimaw. Ngunit confident ang nakomaskang lalaki na makakaya niyang harapin silang lahat. Tumakbo siya patungo sa mga halimaw, mabilis na pinaputok ang mga ito gamit ang kanyang bladed umbrella at pagkatapos ay tumalon gamit ang kanyang payong bilang parachute. Nagtaka si Rudo kung isa ba itong uri ng teknolohiya na ginagamit ng mga tao sa hukay o natatangis ang nakomaskang lalaki. Samantala, lumilipad ang nakomaskang lalaki sa harap ng huling natitirang higanteng halimaw na biglang lumuwa ng bola ng asid sa kanya. Hinarang at ikalat niya ang asid gamit ang kanyang payong at ang asid ay sumabog ng marahas sa pagtama sa mga patch ng basura. Pagkatapos ay ginamit ng nakomaskang lalaki ang ulo ng halimaw bilang base upang tumalon ng mas mataas at pagkatapos, nagbuhos siya ng mas maraming enerhiya sa kanyang payong, pinalaki ang laki at kapangyarihang some-iron nito. Sumisid siya patungo sa ulo ng halimaw, ginugupit ito pati na rin ang lupa. Pagkatapos gawin iyon, bumalik ang nakomaskang lalaki kay Rudo na tinanong siya, sino siya? Inalis ng lalaki ang kanyang maskara at nagpakilala bilang Indian, isang simpleng cleaner. Ngunit sa susunod na sandali, ang masamang hangin ay nagpahirap sa kanya ng kanyang desisyon. Sinumpa ni Injin si Rudo dahil ginawa niyang alisin ang kanyang maskara. At pagkatapos ay biglang bumagsak si Rudo. Habang walang malay, nanaginip siya ng isang insidente mula sa kanyang pagkabata. Bumalik siya sa bahay matapos mambuli at itulak sa alkantarila ng ibang mga bata dahil sinabi niya sa kanila na ang mga bagay ay buhay at hindi sila naniniwala. Tinanong siya ni Reto kung sinuntok niya ang likod ng bata at sumagot si Rudo na hindi niya ginawa.
Tinanong niya si Reto kung totoo ba talaga ang sinabi niya na kapag inaalagaan ng isang bagay, ang kaluluwa ay darating upang manirahan dito. Habang nilinis siya ni Reto, sinabi niya na ang kwento ay isang lumang alamat lamang upang pahalagahan ng mga tao ang kanilang mga bagay. Ngunit personal niyang gustong maniwala na ang lahat ay may kaluluwa. Naging mas curious si Rudo at tinanong kung ang mga bagay sa paligid ng kanilang bahay ay may kaluluwa, kasama na ang kanyang mga guwantes. Sumagot lang si Recto na kung aalagaan niya ang mga ito, magkakaroon ng kaluluwa balang araw. Biglang nagising si Rudo mula sa kanyang panaginip at natagpuan ang sarili na nakakadena at hinihila ni Injan. Sinumpa siya ni Rudo, sinasabi na pakawalan siya, ngunit sinabi ni Injan na dadalhin lang niya siya sa ligtas na lugar. Wala nang pakialam si Rudo dahil gusto niyang bumalik sa itaas upang maghayganti. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpahinto kay Injan. Sinabi niya kay Rudo na imposible na umakyat pabalik sa lugar na tinatawag nilang sphere, na basically ay nasa kalangitan at patuloy na gumagalaw. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niyang hilahin si Rudo, sinasabi na ang pagbabalik ay hindi posible ngayon at dapat lang niyang kumalma at tanggapin ang kanyang bagong sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi si Rudo na sumuko, sinasabi na babalik siya sa sphere sa lahat ng paraan. Naniniwala siya na alam ni Injan ang daan upang pumunta doon. Ngunit itinatago ito sa kanya. At sumigaw siya na sasabihin nito ang lahat ng alam niya o patuloy siyang sisigaw hanggang dumating ang mas maraming halimaw. Galit si Injan sa ginawa niya at sinabi niyang sasabihin niya kung anong uri ng lugar ito. Nagsimula siyang hilahin si Rudo nang mas walang ingat at sa wakas ay dinala siya sa isang malinis na lugar sa isang kanya na 100 beses mas malinis kaysa sa paligid. Ibinaba siya ni Injan doon, sinasabi na mag-enjoy siya habang mabilis na umalis. Sinumpa siya ni Rudo na pakawalan man lang siya, ngunit umalis si Injan nang walang sinasabi. Biglang lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng gas mask mula sa mga truck at nagsimulang maglakad patungo kay Rudo. Nagtaka siya kung sila ba ang mga naninirahan sa lugar na ito at napaka-curious din ng mga tao tungkol sa kanya. Base sa kanyang damit, nagtaka sila kung mula ba siya sa sphere at kakaibang lumapit sa kanya habang nagtatanong. Sinabi ni Rudo nang kinakabahan na nahulog siya mula sa sphere at biglang tinapon ng mga lalaki ang kanilang mga maskara. Tila excited sila na makita ang buhay na naninirahan sa sphere dahil lagi lang nilang nakikita ang mga bangkay nito noon. Naging sobrang curious sila at nagsimulang suriin ang mukha ni Rudo at agad siyang lumayo sa kanila. Sinabi ng mga lalaki na hindi sila makakasama at nagsimulang alisin ang mga tanikala niya na nagpaisip sa kanya na mas mabait sila kaysa kay Injan. Gayunpaman, lahat ay naging bitag at sa madaling panahon ay natagpuan ni Rudo ang sarili na nakakadenang napakahigpit sa loob ng truck. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari, ngunit nag-usap ang mga lalaki sa labas tungkol sa kung gaano sila kaswerte na makakuha ng tunay na buhay na spherite dahil siguradong makakakuha sila ng napakalaking halaga. Pinag-usapan nila kung paano nagbabayad ang mga tao ng malaking pera para sa mga bahagi ng katawan at damit ng mga patay na spherites at ang pagkakahanap ng isang bihirang isa ay magpapabaliw sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno ng mga lalaki kay Rudo na ang dahilan kung bakit handang magbayad ng napakataas na halaga ang mga tao para sa mga spherites ay dahil kinamumuhian nila sila. Sinumpa niya ang mga taong naninirahan sa sphere na nagtapon ng lahat ng kanilang basura sa planeta hanggang sa umabot na, lumalason sa hangin at lumikha ng mga halimaw. Ang mga taong namatay dahil sa mga halimaw o nawalan ng tahanan dahil sa makamandag na hangin at lupa ay may malalim na galit sa mga spherites. At kapag nakahanap sila ng buhay na isa, papagmukhaing medieval ang gagawin nila sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya ang pinuno na pakainin si Rudo ng isang bagay bilang pagtanggap sa kanya sa ibabaw at ang pagkaing iyon ay bulok na karne at iba pang panis na bagay. Patuloy niyang inaasar siya, sinasabing ang mga spherites tulad niya ay hindi man lang humahawak ng basura, kaya imposibleng matuno niya ang pagkaing ganito. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang itulak ang piraso ng karne sa lalamunan ni Rudo, ginawa ng lalaki ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Biglang kinagat ni Rudo ang kanyang mga daliri, ginugupit ang laman mula doon at ninuya kasama ng bulok na karne na kinain niya kanina. Pagkatapos ay nagsimula siyang kainin ng bulok na pagkain, sinasabing hindi ito basura dahil pwede pa itong kainin. Natakot ang mga lalaki dahil hindi pa nila nakita ang hayop na tulad nito. Ngunit simula pa lang iyon. Galit si Rudo sa lahat ng mga taong tumatawag sa mga bagay na basura at hindi karapat-dapat gamitin. At hindi na niya tatanggapin ito nang nakaupo lang. Muling lumitaw ang kanyang kapangyarihan at nakalaya siya mula sa kanyang mga tanikala. Tumalon siya sa labas at pinalabas ang kanyang enerhiya sa lupa, itinaas ang mga bagay sa paligid niya. Pinapanood ni Injan ang lahat mula sa malayo at napakasaya niyang makita na naging giver si Rudo, isang tao na makakapagbigay ng buhay sa mga bagay at makukuha ang kanilang kapangyarihan tulad niya.
Samantala, sa lupa, iniisip ni Rudo ang mga salita ni Reto na ang pag-aalaga sa mga bagay ay ginagawang buhay ang mga ito at inaalagaan din nila ang kanilang mga tao. Tinapon niya ang kanyang maskara at hinawakan ng tanikala na ginamit upang atali siya, binigyan ito ng buhay at ginawang sandata. Sinalakay siya ng mga lalaki, ngunit hinampas lang ni Rudo ang lupa gamit ang kanyang tanikala, pinilit silang umatras. Sinabi ng kanilang pinuno na tirahin ang tanikala dahil walang silbi ang giver na walang kanyang bagay at nagtagumpay ang kanyang mga tauhan na desarmahin si Rudo. Gayunpaman, sa kanilang labis na pagkagulat at labis na kasiyahan ni Injan, kumuha si Rudo ng gulong at ginawa rin itong sandata na napakabihira kahit para sa mga makapangyarihang givers. Mabilis niyang natalo ang mga lalaki at pagkatapos ay pumunta sa kanilang pinuno na patuloy na sinusumpa siya habang natatakot. Ngunit bago pa man atakihin ni Rudo, dumating si Injan at pinigil siya. Biglang natauhan si Rudo mula sa kanyang pagkawala ng kontrol at namatay ang kanyang kapangyarihan. Ang gulong na ginagamit niya ay biglang naging alikabok at tumulo ang dugo mula sa ilong ni Rudo habang sinusubukan niyang malaman kung ano talaga ang ginawa niya. Sinabi ni Injan na ang sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay siguradong magpapagod sa kanyang katawan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagsubok kay Rudo na tulad nito, ngunit gusto niyang masiguro ang kanyang mga kapangyarihan. Nangako siyang sasabihin ang lahat tungkol sa mundong ito at sa kanyang mga kapangyarihan. Ngunit kapalit, gusto niyang sumali si Rudo sa mga cleaners dahil kailangan nila ng mga tulad niya upang labanan ng mga halimaw. Gayunpaman, medyo sobra na iyon para maproseso ni Rudo. At sinabi niyang ayaw niyang sumali sa kanila. Yun pala, hindi alam ni Injan kung ano ang ibig sabihin ng salitang hindi, at dinala niya si Rudo sa klinika upang magpagamot habang tinatawagan ang kanyang kaibigan na nakahanap siya ng henyo at near-recruit sa mga cleaners. Nagulat si Rudo marinig yun dahil hindi siya pumayag na sumali. Sinabi niya na kailangan niyang bumalik agad sa sphere, ngunit sinabi ng nakakatakot na doktor na may mga matang mas malaki pa sa mga butas sa pool table na tumigil siya sa pagsasalita. Sumigaw siya kay Rudo dahil lumabas siya sa no man's land dahil ang hangin doon ay literal na lason. Tinawag niya siyang idiot sandwich dahil nakidnap pa siya at sinabi na pasalamatan niya si Injan na nag-rescue sa kanya mula sa dalawang nakakatakot na kapalaran sa isang araw. Sinumpa ni Rudo si Injan sa kanyang isip at pagkatapos ay ang doktor na yun pala ay isang matandang babae at nainis nang tawagin ni Rudo na matandang lalaki. Nang matapos siya sa paggamot, pinalabas niya si Rudo at Injan. Sa labas, pinasalamatan ni Rudo si Injan sa pagbayad ng kanyang paggamot at sinabi na kailangan lang niya ng impormasyon kung paano bumalik. Sinabi niya na walang oras para maging cleaner o anuman ang tawag niya sa sarili. Ngunit sumagot si Injan na umaasa siya na maturuan ng pagkakidnap sa kanya kung paano tratuhin ang mga Spherites dito. Sinabi niya kay Rudo na kung malalaman ng kahit sino na mula siya sa sphere, magsisisi siyang ipinanganak. At bukod pa riyan, hindi siya makakakuha ng impormasyon ng libre dito. Pagkatapos ay dinala siya ni Injan sa isang mapanglo na dystopia na syudad, ngunit mas maganda ito kaysa sa marumi na mundo sa labas. Tinrit pa niya si Rudo ng burger, at nilunok niya ito ng walang pasubali dahil nasuka niya ang lahat ng bulok na karne na kinain niya kanina. Akala niya na ang ilalim ng hukay ay puno lang ng basura. Ngunit may mga syudad dito na may mga taong naninirahan. Napansin niya ang isang babaeng papasok sa tindahan at nagsimulang titigan siya. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya si Injan na turuan siya tungkol sa ibabaw. Sinabi niya na ang basura ay hindi lamang ang bagay na nag-iipon dito dahil nag-iipon din ang mga emosyon sa anyo ng enerhiya na tinatawag na Jinky. Ang mga trash beasts ay isa sa mga paraan kung saan lumalabas ang Jinky at kahit na karamihan ay nanatili sa mga tambakan ng basura, minsan ay sinasalakay din nila ang mga syudad. Sinabi niya na ang normal na sandata ay hindi makakasakit sa mga trash beasts dahil ang kanilang mga core ay gawa sa Jinky. Ngunit ang mga guwantes ni Rudo ay makakagawa niyon. Nagulat si Rudo marinig ito at sinabi ni Injan na kapag inaalagaan ng isang bagay ng mahabang panahon, nag-iipon din ng Jinky sa loob nito at tinatawag nilang vital instruments ang mga bagay na ganoon. Ang mga vital instruments ay makakasira ng mga core ng trash beasts. Ngunit hindi lahat ay makakapaglabas ng kapangyarihan sa loob ng mga ito. Sinabi ni Injan na ang mga tulad nila na makakapaglabas ng kapangyarihang iyon ay tinatawag na givers at ang kanilang organisasyon, ang mga cleaners, ay puno ng mga givers na pumapatay sa mga trash beasts. Tinanong ni Rudo si Injan kung nangangako ba siyang sasabihin kung paano bumalik sa sphere kung sasali siya sa mga cleaners at sumagot siya na wala siyang ideya tungkol doon. Sumigaw si Rudo sa kanya dahil niloko siya at ipinalala ni Injan na hindi niya sinabi na alam niya kung paano ibalik siya. Gayunpaman, sinabi niya na ang kanyang boss ay napakatalino at maaari siyang makatulong kay Rudo sa kanyang misyon na bumalik sa tahanan. Galit si Rudo dahil ngayon ay kailangan niyang makilala ang boss ni Injan bago gumawa ng desisyon.
Ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Injan tungkol sa mga guwantes. Sinabi ni Rudo na binigyan siya ng kanyang ama at ang mga iyon lang ang paraan upang maalaala siya. Naiintindihan na ngayon ni Injan kung bakit mahalaga sa kanya ang mga luma na guwantes at sinabi niya kay Rudo na alagaan ang mga ito dahil may malakas na kaluluwa sa loob. Naging emosyonal si Rudo dahil ang lahat ng iba ay laging inaasar siya dahil sa kanyang mga guwantes. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Injan ng mensahe at nagpa siya na makipagkita sa isang kaibigan sa trabaho. Biglang tumayo si Rudo at pinasalamatan siya para sa lahat. At bilang kapalit, itinapon ni Injan ng isang supot ng pera sa kanya at sinabi na mag-ingat kung paano niya gagastusin. Hindi makapaniwala si Rudo na binibigyan siya ng pera sa ibabaw ng lahat ng ginawa na niya para sa kanya. Ngunit sinabi ni Injan na hindi big deal dahil nakuha niya ang pera sa pagbebenta ng kanyang mga damit. Ganoon niya siya napagamot at napakain. Kaya hindi na niya kailangang pasalamatan siya. Sumigaw si Rudo nang marinig ito, ngunit sinabi ni Injan na hindi naman niya pwedeng mag-ikot sa syudad na nakasuot ng mga damit mula sa Sphere. Sinabi niya na pupunta siya ngayon para makipagkita sa kanyang trainer at sinabi na maghintay dito ng matyaga. Napakagalit talaga ni Rudo sa kanya, ngunit napansin niya ang isang pusa na kumukuha ng kanyang pera at tumatakbo. Agad siyang humabol, ngunit hindi niya maaabot ang pusa. Sa kabutihang palad, napansin niya ang isang hugis crescent moon stick sa kalye at agad na kinuha, ginamit para pigilan ang pusa. Bago pa man niya mahuli ang pusa, dumating ang may-ari ng staff at galit siya kay Rudo dahil sinusubukan niyang nakawin ang kanyang mahalagang staff. Tinanong ni Rudo kung ano ang mahalaga sa stupid ong kahoy na ito at mas lalo pang nagalit ang lalaki. Mabilis niyang binawi ang kanyang stick at itinulak si Rudo, sinasabi na magbabayad siya para sa kanyang mga krimen. Bago iyon, nagsimulang maging kakaiba ang lalaki sa kanyang staff at lubhang nalito si Rudo. Biglang nakita niya ang simbolo ng mga cleaners na nasa payong ni Injan at napagtanto na ang lalaki sa harap niya ay cleaner din. Pinag-activate ng lalaki ang kapangyarihan ng kanyang staff at ginawa itong sandata, inatake si Rudo. Gayunpaman, sinadya niyang hindi tumama dahil sinabi na ni Injan ang tungkol kay Rudo. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang Zanka, ang lalaking mangangasiwa sa kanyang training sa kahilingan ni Injan. Sinabi niya na hindi niya inisip na kailangan niyang turuan ng isang bata na hindi dapat magnakaw mula sa iba. At sinabi ni Rudo na humiram lang siya ng stick upang makuha ang kanyang pera. Sinabi ni Zanka na ang kanyang ama ay dapat na hindi siya nagpalaki ng tama. At napakagalit ni Rudo dahil hindi niya matanggap na sino man ay mag-insulto kay Reto. Gayunpaman, habang iniisip niya si Reto, naalala niya na minsan ay sinabi nito na kung gusto niyang makinig sa kanya ang isang tao, dapat siyang gumawa ng unang hakbang paatras mula sa laban at subukang maintindihan kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Sinusunod ang mga salitang iyon, naisip ni Rudo na may karapatan si Zanka na magalit dahil kinuha niya ang kanyang kayamanan ng bigla. Naramdaman niya na magagalit siya kung may kumuha ng kanyang mga guwantes kahit na pagkakamali lang at napagtanto na kasalanan niya. Humingi siya ng tawad kay Zanka para doon at ang lalaki ay kumalma din ng mabilis. Sinabi niya kay Rudo na okay lang dahil ibinalik niya ang staff at dapat din siyang nag-react ng mas kalmado. Lubhang namangha si Rudo sa biglaang pagbabago ng kanyang personalidad at dahil rin sa ito ay unang pagkakataon na nagawa niyang kausapin lang ang isang stressful na sitwasyon. Patuloy niyang iniisip na tama si Regto sa mas maraming bagay kaysa sa kanyang inisip. At pagkatapos ay tinulungan siya ni Zanka na tumayo. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang vital instrument at kung ano ang magagawa niya dito. Sinabi ni Rudo na ang kanyang mga vital instruments ay marahil ang kanyang mga guwantes, ngunit hindi pa niya alam ang kanilang kakayahan. Sinuri ni Zanka ang kanyang mga guwantes at sinabi na talaga namang cool ang mga ito. Ngunit namangha pa rin si Rudo kung gaano kaiba ang kanyang itsura ngayon. Biglang napagtanto niya na dapat dahil ngumingiti siya ngayon. At sinabi lagi ni Reto na dapat siyang ngumiti kung gusto niyang gumawa ng mga kaibigan. Sa kasamaang palad, hindi pa kailanman ngumiti si Rudo at kakailangan niya ng gym trainer para turuan kung paano gamitin ng tama ang kanyang mga muscle sa mukha. Mas malas pa, hindi niya alam iyon at ginawa niya ang pinakamahusay na pagsisikap na kopyahin ang ngiti ng tao, ngunit naging pinakakakatakot na ekspresyon na nakita ni Zanka sa mukha ng tao. Sumigaw siya muli kay Rudo, tinatanong kung anong uri ng mukha ang ginagawa niya. Tinanong niya kung iniinsulto ba siya gamit ang mukha na iyon, at tinanong ni Rudo kung bakit galit na naman siya dahil yun ay ang pinakamahusay ng ngiti na maibibigay niya. Sinabi ni Zanka na kahit ang isang bulag ay makikita na hindi iyon ngiti. Kaya nagpa siya si Rudo na isara ang kanyang mga mata at labi upang gawing mas natural ang itsura. Mukhang hindi siya gaanong nakakatakot ngayong beses, ngunit hindi pa rin sapat iyon upang pigilan si Zanka sa paggalit. Iniisip niya na sobrang confident si Rudo dahil tinawag siyang henyo ni Injan at ngayon ay inaasar siya.
Sinabi niya na hindi niya maaabot ang kanyang mga layunin kung patuloy siyang nagpapatawa. Ngunit iyon ay isang linya na hindi niya dapat tinahak. Naisip ni Rudo ang kanyang layunin na bumalik sa sphere at baguhin ito ayon sa huling kagustuhan ni Regto. At sinabi niya kay Zanka na lubhang seryoso siya tungkol doon. Sinabi niya na tumigil siya sa pag-insulto at binunot ni Zanka ang kanyang sandata muli, sinasabi na hindi sila magkakasundo. Sumang-ayon si Rudo at hinayla ang isang metal rod mula sa basurahan malapit, ginaisang ang kapangyarihan nito. Nagulat si Zanka na makitang gumamit siya ng random na bagay bilang kanyang vital instrument at napagtanto niya kung bakit tinawag siyang henyo ni Injan. Gayunpaman, confident pa rin siya na kung si Rudo ay may natural na talento lang, hindi niya matatalo ang isang mediocre na tao tulad niya na nagtrabaho ng husto upang maabot ang level na ito. Hindi man lang napansin ni Rudo na ang pang-aasar ay pang-aabala hanggang sa bumagsak ang staff ni Zanka sa harap niya, hindi siya tinamaan ng ilang pulgada. Napilitan siyang umiwas at tumakas habang nag-attack si Zanka at mabilis siyang nakapin sa lupa. Nasiyahan si Zanka sa kanyang tagumpay, ngunit napansin niya ang isang bagay sa kanyang mukha. Pinunasan niya ito at pagkatapos ay aamoy dahil sa curiosity para lang malaman na ito ay tae. Natarante siya nang mapagtanto na ang metal rod na kinuha ni Rudo ay bahagi ng toilet plunger. Sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang plunger, ngunit wala si Rudo sa mode na makinig at nagsimulang iwagayway ang plunger na puno pa rin ng hapunan ng ibang tao. Natarante si Zanka at ginawa ang makakaya niya upang iwasan ang lumilipad na tae sa lahat ng dako at sa huli ay tumakas mula kay Rudo. Hindi maintindihan ni Rudo kung bakit siya natakot ngayon, ngunit nagtatrabaho sa kanyang pabor, kaya hinabol niya, pinagtatakutin si Zanka gamit ang plunger. Matapos ang ilang oras ng pagtakbo sa iba't ibang eskinita tulad ng Lumang Tom at Jerry Kergtons, tumakas si Zanka sa pangunahing kalye kasama si Rudo na malapit sa likod. Biglang natisod si Zanka dahil sa pusa at nawala ng balanse, binigyan si Rudo ng pagkakataon na malapit. Tumalon siya ng mataas, binagayway ang plunger ng buong lakas kay Zanka na nakakatakot. Tinama siya ng barrage ng lumilipad na tae na nag-knockout sa kanya. At pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Injan upang suriin sila. Tinanong niya si Rudo kung nakilala na ba niya ang kanyang bagong guro at itinuro lang niya si Zanka na nakahiga sa ibabaw ng bonte ng basura at nagspaseng tulad ng baliw. Tinulungan ni Injan na malinis siya at nagbigay ng sakay. Ngunit hindi siya makatigil sa pagtawa tungkol sa kung paano natalo si Zanka ng tae. Traumatized din si Rudo sa pagkatuto ng katotohanan tungkol sa sandata na winawagayway niya sa mga kalye. At pagkatapos ay sinabi ni Injan na si Zanka ay spoiled kid at hindi niya inaasahan na may taong haharap sa kanya ng ganito. Tinitingnan lang ni Rudo ang natatakot na si Zanka nang mapansin niya ang isang pares ng bote sa backseat ng kotse. Pagkatapos ay sinabi ni Injan kay Rudo na ang kanilang unang pagkikita ay hindi ang pinakamahusay, ngunit magiging guro niya si Zanka mula ngayon. Pinuri niya siya na sinasabing siya ang pinaka-skilled na trainer pagdating sa paghawak ng vital instruments. Malinaw na pinapahalagahan ni Zanka ang mga salita ni Injan at nagsimula siyang tumawa nang marinig iyon. Biglang tinawag ni Injan ang babaeng nagngangalang Rio sa likod ng kotse, tinatanong kung kailan siya dumating dito. Gumising siya mula sa kanyang beauty nap at sumagot na curious siya tungkol sa bagong lalaki. Tinitingnan lang siya ni Rudo dahil medyo maganda siya. At pagkatapos ay biglang nagsimulang laruin ni Rio ang kanyang buhok dahil medyo unique ang mga ito na nagpaisip sa kanya kung aksidente ba niyang narating ang langit. Habang nawawala siya sa kanyang mga iniisip, minamanin ni Injan ang kanyang kotse palabas ng syudad, dinadalang patungo sa headquarters ng cleaners na nasa gitna ng wilderness. Minamanhin ni Injan ang kanyang kotse sa ilang sirang syudad at dumating sa isang fortified tunnel na tumatagos sa malaking pader na bato. Habang lumalabas sila sa kabilang banda, bumaba ang lahat mula sa kotse at winelcome ni Injan si Rudo sa headquarters ng mga cleaners. Shock pa rin si Rudo mula sa paglalaro ni Rio sa kanyang buhok at habang nagsisimulang maglakad patungo sa gusali, nagsimulang umikot ang ilang langaw sa paligid niya. Sa loob ng gusali, ang Tand Mommy receptionist ay kalmadong nagbabasa ng Playboy magazine at ipinakilala siya ni Injan bilang Semo kay Rudo. Sinabi niya na tinitingnan ni Semo ang lahat ng sumasali sa kanila. Ngunit bago pa man niya mailahad ang kanyang kakayahan, itinusok ni Semo ang kanyang tinidor kay Rudo, pinatay ang dalawang langaw sa isang pagkakataon. Namangha si Rudo dito at pagkatapos ay winelcome siya ni Semo, sinasabi sa kanya ni Injan ang lahat tungkol sa kanya. Ngunit kailangan niyang personal na tingnan siya upang tasahin ang kanyang potensyal. Habang nagsisimula siyang mag-focus sa kanyang salamin, ipinaliwanag ni Injan na ang mga iyon ay kanyang vital instruments na nagpapalakas ng kanyang paningin. At kung mag-focus siya, makikita niya kung ano ang gawa ng isang tao. Balita ito kay Rudo, ngunit wala siyang maraming oras upang pag-isipan ito.
Habang ginaising ni Semo ang kapangyarihan ng kanyang salamin at tiningnan ang kanyang potensyal, nagulat siya sa nakita at mabilis na pina-off ang kanyang kakayahan. Nang tanungin ni Injan kung ano ang nakita niya, sinabi niya na si Rudo ay athletic na, kaya hindi niya kailangan ng training sa bagay na iyon. At mayroon din siyang magandang relasyon sa kanyang vital instrument kahit kailangan niya ng kaunting training upang gamitin ito ng tama. Naramdaman ni Injan na may higit pa at sinabi ni Semo na may tae si Rudo sa likod ng kanyang leeg. Nagsimula siyang tumawa nang marinig ito at pagkatapos ay nagpa siya na dalhin si Rudo upang makipagkita sa boss. Ngunit tumingin siya kay Semo habang lumalakad dahil alam niyang may itinatago siya. Sa daan, sinabi ni Injan kay Rudo na may humigit kumulang 100 cleaners sa kabuuan kasama ang mga combatants, guards, at supports. Gayunpaman, laging nakakalat sila dahil sa kanilang mga misyon, kaya karamihan sa kanila ay wala sa headquarters. Sinabi niya kay Rudo na dapat niyang makilala ang ilan sa kanila at hindi ito tatagal. Ngunit basta binuksan niya ang pinto sa living room, natagpuan niya ang isang grupo ng mga cleaners doon at agad na isinara ang pinto dahil pwede pa nilang gawin ang mga pagpapakilala mamaya. Malapit na silang makarating sa kwaregto ng boss, ngunit bago pumasok, sinabi ni Injan kay Rudo na huwag magsimula ng pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano bumalik sa sphere. Sinabi niya na kailangan niyang mag-alok ng isang bagay kapalit ng impormasyong iyon at dapat siyang magsimula sa pamamagitan ng pangako na magtrabaho bilang cleaner. Sinabi rin niya na huwag tanungin ang tungkol sa vital instrument ng boss dahil walang nakakaalam kung ano ito o kung ano ang kapangyarihan nito. Curious na si Rudo tungkol sa boss, ngunit natagpuan niyang walang tao sa kwaregto. Biglang dumating si Semo at sinabi na ang boss ay nasa misyon at hindi babalik ng ilang araw. Nalito si Rudo dito, ngunit alam ni Injan na normal iyon at sinabi niya na kailangan niyang maghintay ng ilang araw upang makipagkita sa boss. Galit si Rudo dito at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin sa pagitan. Nang biglang lumitaw si Rio at sinabi na pumunta siyang manood ng kanyang trabaho. Sinabi niya na hindi siya pwedeng maging cleaner hanggang sa hindi siya maaprubahan ng boss. Kaya, ang pinakamahusay na magagawa niya ay sumama sa kanya bilang trainee. At gumagana rin iyon para sa kanya dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Tumigil ang utak ni Rudo dahil hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng atensyon mula sa babae sa kanyang buhay. Kaya tahimik siyang sumunod sa kanya. Pumunta sila sa strategy room kung saan ipinaliwanag ni Semo na ang isang maliit na bayan na malapit sa polluted zone ay humingi ng tulong dahil may mga maliit na trash beasts na natagpuan malapit. Na-curious si Rudo tungkol sa mga polluted zones at natutunan ni Semo na hindi man lang ipinaliwanag ni Injan ng maayos sa kanya ang mga basics. Sinabi niya kay Rudo na ang lupa ay nahahati sa safe zones na sumusuporta sa buhay ng tao at ang mga polluted zones na puno ng basura kung saan naninirahan ang mga trash beasts. Ang lugar kung saan bumagsak si Rudo ay No Man's Land na isang napakadelikadong polluted zone at karamihan sa mga tao ay mamamatay sa sandaling makapasok doon. Pagkatapos ay binigyan niya si Rudo ng maskara, sinasabi na isuot ito palagi kapag pupunta sa mga polluted zones dahil kung walang maskara, maaari siyang mamatay dahil sa makamandag na gas sa loob ng mas mababa sa 15 minuto. Mamaya, sumama si Rudo kay Rio at sa kanyang team sa misyon at sinabi niya na manatili siyang malapit sa kanya palagi upang matuto siya ng higit. Hindi pa rin siya komportable sa bagay na yon, ngunit nagsimula siyang mag-isip kung gaano katagal siya sa no man's zone at gaano karaming lason ang nalanghap niya. Napunta ang kanyang atensyon sa tambakan ng basura sa harap nila at nagtaka siya kung alam ng mga tao sa sphere na may mga taong naninirahan sa ilalim ng hukay. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga dahil ang pinakamahalagang bagay para kay Rudo ay ang tambakan ng basura mismo. Para sa kanya, hindi ito simpleng tambakan ng basura, kundi isang kayamanan kung saan makakakita siya ng mga magagamit na bagay at maayos ang mga ito nang walang sumusumbat sa kanya. Pagkatapos ay hinabol niya si Rio at tinanong kung sino ang ibang kasama niya. Sumagot siya na sila ay mga supporters at kahit na wala silang special powers tulad ng mga combatants, napaka-helpful nila sa mga misyon. Inialok ng isa sa mga supporters ang kanyang kamay kay Rudo para sa handshake at nang kinuha niya ito ng kinakabahan, pinisil ito ng supporter ng buong lakas. Tumawa si Rio habang nagwiggle si Rudo sa sakit, sinasabi sa kanya na ang lalaking ito ay may kahangahangang grip strength at maaari niyang punitin ang outer shell ng trash beast gamit ang kanyang mga kamay. Hindi na alam ni Rudo kung kaya niyang tiisin ang psycho na ito. Nang alertuhan ng isa sa supporters ang lahat na paparating na ang mga trash beasts, nagpa siya si Rudo na panoorin ito ng mabuti upang matuto ng marami. Sa madaling panahon, lumabas ang isang grupo ng maliliit na parang kambing na trash beasts mula sa nakakatakot na basura forest at natarante si Rudo, tinatanong si Rio kung paano nila haharapin ang napakaraming kaaway.
Sinabi niya na mag-chill lang dahil mahina lang at mabagal na trash beast sa mga ito na hindi man lang makakapasok sa kahoy na bakod. Napatunayan ng kanyang mga salita nang atakihin ng mga goat trash beasts ang bakod at nabigo na gumawa ng kahit anong pinsala. Ngunit biglang dumating ang pangalawang wave at mas malalaki at mas mabagsik na trash beasts ang mga ito. Nagsimula nilang itulak ang bakod at sirain ito at natarante si Rudo. Tinatanong si Rio kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi niya muli kay Rudo na ang mga beasts na ito ay kaunti lang ang mas malakas kaysa sa mga nauna at perpekto pa rin para sa pagsasanay ng baguhan. Sinabi niya na dapat lang nilang tapusin ang paglilinis ng mabilis at pagkatapos ay bumalik sa base upang mag-party para i-welcome si Rudo sa ibabaw. Hindi makapaniwala si Rudo na kaya niyang maging ganoon ka-laid back habang patuloy niyang inilalagay sa panganib ang kanyang buhay sa paglaban sa mga halimaw. At sinabi ni Rio na kung gusto niyang mabuhay sa lupa, kailangan niyang magkaroon ng positibong pananaw sa mundo. Biglang napagtanto ni Rudo na pareho rin si Injan at naramdaman niya na ito ang kulang sa kanya. Nagpasya siyang maging chill din sa lahat nang biglang sumaira ang malaking trash beast sa barricade at kahit si Rio ay natarante sa pagkakita nito. Lumingon si Rudo sa kanya para sa kumpirmasyon na okay pa rin ang lahat, ngunit sinabi niya na ang malaking beast ay kamangha-mangha dahil hindi pa niya nakita ang kahit ano na ganoon ka-stylish. Sinabi niya na hindi ito ang pinakamahusay na material para turuan ng mga baguhan, ngunit magkakaroon siya ng saya sa paglaban dito. Binunot niya ang kanyang gunting na siyang kanyang vital instruments at tinitingnan lang siya ni Rudo nang nalilito. Pagkatapos ay pinag-activate ni Rio ang kanyang gunting at itinapon sa kalangitan kung saan naging malaki at mas matalas pa ang mga ito. Sinalo niya ang mga ito gamit ang kanyang paa at pagkatapos ay tumakbo patungo sa horde ng mga halimaw, pumuputol ng isang grupo gamit ang kick mula sa gunting. Hindi maintindihan ni Rudo kung ano ang nangyayari at sinabi ng support guy na ang vital instrument ni Rio ay tinatawag na Reaper. At hindi tulad ng normal na tao, ginagamit niya ito gamit ang kanyang mga paa. Napagtanto ni Rudo na ang lahat ay gumagamit ng kanilang vital instrument sa kanilang sariling paraan nang sinabi ng handshake guy na mag-ingat siya sa kanyang paligid. Napansin ni Rudo nang huli na may level 2 trash beast na aatake sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, pinigil ito ng supporter gamit ang kanyang mga kamay bago durugin ang ulo nito at ihagis kay Rio na simpleng pinutol ito gamit ang kanyang gunting. Sinabi niya sa mga supporters na magpadala ng mas maraming trash beast sa kanya at sumunod sila, itinapon ang mabibigat na halimaw sa kanya na parang walang timbang. Sa oras na ma-process ni Rudo ang lahat at malaman kung paano lumalaban ng mga cleaners, natapos na ni Rio ang lahat ng maliliit at ang boss monster lang ang natira. Ngayon ay nagpa siya ang mga supporters na i-disable ang kahit anong maliliit na trash beast na maaaring makagambala sa kanyang laban at kumalat. Ngunit napansin ni Rudo na ang isa sa mga disabled beasts ay gising at natisod ang isang supporter. Tumalon ito sa kanya at hindi nakatakas ang lalaki sa kanyang daan sa oras. Sa kabutihang palad, dumating si Rudo para sa rescue at sinabi na patutunayan niya ang kanyang halaga dito upang makuha ng mabilis ang impormasyong gusto niya. Ginawa niyang sandata ang tubo ng bakal sa kanyang mga kamay at naging spike barricade ito. Nalito si Rudo dito, ngunit napagtanto niya na nakalimutan niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil ginagawa niya ito instinctively sa lahat ng oras. Hindi niya maintindihan kung paano harapin ang sitwasyon at nagsimulang itulak ng trash beast pababa sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Rio at mabilis na natalo ang trash beast. Sinasabi kay Rudo na gumawa siya ng magandang bagay sa pagsunod sa kanyang instinct na iligtas ang iba. Dumating din ang ibang supporter at pinasalamatan siya bago tanungin kung natalo ba niya ang malaki. Sinabi ni Rio na pinutol niya ito sa 2 kalahati, ngunit paano pa rin itong nakatayo. Hindi niya maintindihan kung paano ito nabuhay sa kanyang atake nang sigurado siyang tinamaan niya ang core nito, ngunit nagpa siya siyang putulin ito sa maliliit na bahagi upang maging walang silbi. Nagpa siya ang mga supporters na maglag ng impormasyon tungkol sa bagong uri ng trash beast na immune sa vital instruments at umalis upang balaan ang mga kalapit na bayan tungkol dito. Sa kabilang banda, tumakbo si Rio patungo sa higanteng beast at naiwan si Rudo na nakabitin sa gitna dahil walang nagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Samantala, tumalon si Rio sa trash beast at bumagsak sa mukha nito bago tumalon sa ulo at putulin ang lahat ng tubo na lumalabas doon. Matapos gawing panot ang halimaw, napansin niya ang isang bagay na nagniningning sa ilalim ng kanyang mga paa at napagtanto niya na dapat iyon ang core na sinusubukan itago ng halimaw. Gayunpaman, bago pa niya maatik yon, nagsimulang gumalaw ng marahas ang trash beast upang itapon siya. Kahit papaano ay nakahawak pa rin si Rio dito, ngunit biglang itinoon ng beast ang kanyang atake kay Rudo at sa mga supporters. Nag-freeze lang si Rudo habang nakikita ang mga metal pipes na papunta sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, hindi siya direktang tinamaan.
Sinira ng mga atake ang lupa sa ilalim niya. At habang nahuhulog siya, nagsimulang mag-isip kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Iniisip niya na hindi niya makakagantihan si Reto at ang mga gago sa sphere sa rate na ito at nagsimulang sakupin siya ng kadiliman. Gayunpaman, dumating ang support guy upang iligtas siya mula sa pagbagsak sa butas at mula sa pagsuko sa desperasyon. Binuhat niya si Rudo sa kanyang balikat, sinasabi na kung mayroon siyang layunin, hindi siya dapat mag-freeze at sa halip ay tumakbo dito habang kaya niya. Sinabi niya na matuto siya mula sa mga supporters na walang kapangyarihan, ngunit patuloy pa rin nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Biglang napansin ni Rudo si Rio na pumuputol muli ng halimaw, at base sa mga sigaw nito, napagtanto niya na natagpuan niya ang weak spot nito. Tumalon siya ng mataas at pagkatapos ay bumagsak patungo sa ulo nito ng mabilis, sinasaksak ito gamit ang kanyang gunting at hinihila ang core. Habang tumama siya sa lupa at sinira ang core, biglang naging abo ang halimaw. Agad na tumakbo ang supporter sa kanya, tinatanong kung paano niya natalo ang Trash Beast at sinabi niya na sinaksak niya ang isang bagay bukod sa core nito at namatay ito. Hawak niya ang cardboard cutter sa kanyang mga kamay na sinasabing ito ang bagay na nagbibigay ng kapangyarihan sa Trash Beast. At hindi makapaniwala ang support guy dahil napagtanto niya na ang cutter ay actually isang vital instrument. At walang sense para sa Trash Beast na magkaroon ng isa. Sa kabilang banda, biglang nagising ang pinuno ng mga bandits na nagplano na ibenta si Rudo sa isang madilim na kwaregto. Nagtaka siya kung nasaan siya nang biglang tanungin ng lalaking nakaupo sa sofa sa harap niya ang lokasyon ng bata mula sa sphere na binanggit niya sa kanyang tulog. Balik sa Cleaner Headquarters, naghanda si Rio ng party para i-welcome si Rudo. At malapit nang dumating si Zanka doon din. Antok pa mula sa kanyang mahabang afternoon nap, tinanong niya si Rio kung ano ang nangyayari. At sinabi niya na naghahanda sila ng party para i-welcome si Rudo sa lupa, ngunit tahimik siyang nakaupo na nakayuko ang ulo sa isang sulok. Tinanong ni Zanka kung bakit malungkot ang chiki na gago na iyon. At sinabi ni Rio na simula nang iwanan siya ng kanyang vital instrument sa gitna ng laban, malungkot at sad na siya. Nakakaawa yun para kay Zanka, ngunit lumipat siya sa balita tungkol sa kakaibang Trash Beast na nakaharap ni Rio. Kinumpirma niya, sinasabi sa kanya na sa halip na magkaroon ng core na gawa sa Jinky, ang Trash Beast ay may vital instrument bilang core nito, at walang maaaring maghanda sa kanila para sa ganitong discovery. Sinabi ni Rio na dahil wala siyang magagawa tungkol dito, nagpasya siyang iwanan ito sa mga taong nasa itaas ng kanyang pay grade at bumalik upang mag-party. Samantala, patuloy pa ring nagsusulk si Rudo nang dumating ang pinuno ng support team upang makipag-usap sa kanya. Nagpakilala siya bilang Gris at pagkatapos ay sinabi kay Rudo na ginawa niyang mahusay kahapon. Iniisip ni Rudo na wala siyang ginawa, ngunit ipinalala ni Gris na protektahan niya ang ibang supporter mula sa Trash Beast. Sinabi ni Rudo na kahit na kaya niya yon, hindi niya nagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan pagkatapos at kailangan na i-rescue ni Gris at Rio. Nakaramdam siya ng frustration dahil kahit sa sphere, lagi siyang nawawala ng kontrol at kailangan ni Regto na takpan siya mamaya. Naramdaman ni Rudo na siya ay isang total failure na hindi kailanman makakaabot sa inaasahan ng kahit sino. Ngunit biglang pinasalamatan siya ni Gris, binigyang tigil ang kanyang chain of thoughts. Sinabi niya na karamihan sa mga bagong cleaners ay nag-iisip ng mga supporters bilang mga losers na walang tunay na kapangyarihan. Ngunit iba si Rudo. Pagkatapos ay nag-usap si Gris tungkol sa lalaking nailigtas ni Rudo. Sumali siya sa mga cleaners upang maging combatant. Ngunit dahil wala siyang vital instrument sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang supporter habang nag-iingat ng isang bagay, umaasa na maaari itong maging kanyang sandata balang araw. Sinabi ni Gris kay Rudo na hindi siya dapat mag-isip ng masyadong tungkol sa pagiging mas malakas o pagtupad ng inaasahan ng iba. Tinanong niya kung ano ang bagay na lagi niyang gustuhin kahit bago pa lumala ang mga bagay sa sphere. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Rudo at sinabi ni Gris na kung makikita niya ang bagay na nag-udyok ng apoy sa loob ng kanyang kaluluwa sa unang lugar, makikita niya ang kanyang daan. Pagkatapos ay hinampes niya ang ulo ni Rudo, sinasabi na magtiwala siya sa kanyang sarili. Naging emosyonal si Rudo dito ngunit biglang dumating si Injan at Sam Andal sa kanya, sinisira ang emosyonal na mode. Tinanong niya si Rudo kung bakit hindi siya kumakain ng kahit ano at pagkatapos ay dumating din si Rio at Zanka. Sinabi ng lahat kay Rudo na sumali sa party dahil siya ang bituin ngayong gabi at dahil din sa ang pagkain ay hindi tatagal ng matagal sa rate na ito. Lubhang na-move si Rudo sa pagkakita na lahat ay nag-aalala sa kanya at sinunod niya sila. Habang kumakain silang lahat, biglang may tumugtog ng musika at kumuha ng ilang lata ng pintura. Nagsimula siyang mag-spray sa pader at sinabi ni Injan kay Rudo na panoorin ng mabuti ang lalaking tinatawag na Gob dahil ginagawa niya ang gusto niya nang hindi nag-aalala sa iba.
Habang gumuguhit si Gob ng kanyang art piece sa pader, nagreklamo ang lahat ng iba na sinasabi na maghintay siya hanggang matapos silang kumain. Ngunit tulad ng sinabi kanina, wala siyang pakialam. Samantala, sa ground floor, bumalik si Mommy Semo sa kanyang desk at alam niya na may tatawag anumang minuto. Sinagot niya ang telepono sa sandaling tumunog ito at nakatanggap ng kahilingan. Tinawag niya si Zanka at ang isang team ng supporters upang tuparin ang kahilingang iyon. Ngunit tinanong ni Zanka kung ano ang ginagawa ni Rudo sa grupo kung hindi pa siya opisyal na tinanggap sa mga cleaners. Sinabi ni Semo na ang kahilingang natanggap nila ay may kaugnayan kay Rudo. Ipinaliwanag niya na ang kahilingan ay mula sa isang merchant na inatake ng trash beast habang tumatawid siya sa polluted zone. Tumakas siya na may buhay, ngunit ninakaw ang kanyang mahalagang kargamento at ngayon ay gusto niya na talunin ng mga cleaners ang trash beast at kunin ang kargamento. Ito ang bahagi kung saan kailangan si Rudo dahil ang kargamento ay isang buhay na spherite. Nagulat ang lahat nang marinig ito at sinabi ni Semo na napakabihira na makakita ng dalawang buhay na spherite sa ibabaw ng sabay-sabay na nangangahulugang may kakaibang nangyayari at gusto niyang tingnan mismo ni Rudo. Nagsimulang mag-isip si Rudo at sinabi ni Gris na kontrolin niya ang kanyang damdamin bago gumawa ng desisyon. Alam ni Rudo na hindi niya magamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan at maaari siyang maging pabigat sa team, ngunit gusto pa rin niyang makita ang ibang spherite dahil maaari nitong bigyan siya ng hint upang bumalik sa ibabaw. Nagpasya siyang sumama at hindi talaga nasiyahan si Zanka dito. Ngunit alam ni Semo kung paano siya papayag sa lahat. Sinabi niya na ang quest na ito ay orihinal na para kay Injan, ngunit abala siya sa ibang kahilingan sa ngayon at sinabi niya na nagtitiwala siya kay Zanka na gawin ito. Iyon ay sapat upang pag-anisin ng number 1 Injan fanboy at masayang pinamunuan niya ang kanyang grupo sa polluted zone. Sa daan, tinanong ni Rudo si Gris kung hindi ba siya nagdadala ng sandata at sumagot siya na may kutsilyo siya, ngunit mas nagtitiwala siya sa kanyang mga kamay. Sinabi ng isa sa mga supporters kay Rudo na si Gris ay may talisman na pinupuri niya ng marami at nahiya siya na lumabas ang kanyang lihim. Sa huli, nagpasya siyang ipakita ang talisman kay Rudo, sinasabing wala itong espesyal, ngunit binibigyan siya ng isang bagay na maikakabit. Biglang napansin nila ang isang kakaibang lalaki na nakatayo sa likod nila. Ang babaeng ang pronouns ay definitely femme ay sinabi na siya ang merchant na nag-hire sa kanila para sa misyon na ito. Biglang nagsimulang tanungin ni Rudo ang mga tanong tungkol sa spherite. At sumagot ang merchant na nagtre-transport siya ng kanyang bagahe nang aksidenteng makasalubong niya ang walang malay na spherite. Nag-aalala siya tungkol sa kanila kaya dinala niya sila. Ngunit pagkatapos ay inatake sila ng trash beast at kinidnap ang spherite. Kinwestiyon ni Rudo ang merchant kung plano ba niyang ibenta ang spherite at tinanggihan niya ang alegasyong iyon, sinasabi sa kanya na ayaw niyang gawin iyon at curious lang talaga siya tungkol sa mga spherites. Naramdaman ni Zanka na ang kwento na ito ay bante ng basura tulad ng pupuntahan nila. Kilala ang mga trash beasts na sumasalakay sa mga tao on-site at hindi sila lalabas ng kanilang daan upang kidnapin ang isa. Iniisip niya na may kainahinala ngunit nagpa siya na harapin ito kapag dumating ang oras. Pagkatapos ay dinala sila ng merchant sa gusali kung saan tumakbo ang trash beast matapos kidnapin ng spherite. Sinabi ni Zanka sa lahat na mag-ingat dahil maaaring atakihin sila ng trash beast mula sa kahit anong direksyon. Ngunit habang papasok sila ng gusali, natagpuan nila itong walang laman maliban sa isang tao sa kabilang dulo. Sinabi ng merchant na ito ang spherite at nagsimulang itulak si Rudo patungo sa kanila at natulak din ng ibang cleaners. Nang malapit na sila, napagtanto ni Rudo na hindi ito tao kundi isang manika na nakasuot tulad ng spherite. Ngunit huli na dahil tumalon ang merchant pabalik, sinasabi sa kanila na magmadali. Sa susunod na sandali, naging putik ang lupa sa ilalim ng paa ni Rudo at bumagsak ang buong grupo sa mas mababang sahig. Nagtaka sila kung ano ang nangyari at tinanong ng merchant kung okay lang ba sila. Sinabi nila na ayos lang sila at tinanong kung nasaan ang spherite. Tumawa ang merchant ng kakaiba at itinuro si Rudo, sinasabing siya ang spherite bago biglang naging putik at matuno. Biglang narinig nila ang dalawang boses na tumatawag sa spherite giver at pagkatapos ay nagsimulang lumapit sa kanila ang isang pares ng lila na ilaw mula sa kadiliman. Naintindihan na ngayon ni Zanka ang lahat lalo na dahil sa lila na electric lights. Alam niya na ang mga taong nag-set up sa kanila ay tinatawag na raiders at hindi man lang nila inilihim na plano nilang nakawin si Rudo mula sa mga cleaners. Nalito si Rudo tungkol sa bagong grupo ng mga weirdos at sinabi ni Gris na sila ay mga bandits ng mundong ito. Ngunit ang nagpapadelikado sa kanila ay ang katotohanan na lahat sila ay mga givers din. Agad niyang inutos sa kanyang team na maghanap ng escape route habang siya at si Folo ay poprotektahan si Rudo. Hiniling niya kay Zanka na harapin ang dalawang raiders mag-isa. At kahit reluctant, alam niya na walang ibang pagpipilian.
Tumakbo ang mga supporter sa kabaligtaran na direksyon at sinabi ni Gris kay Rudo na sundin sila. Sinabi ni Rudo na kaya niyang harapin ang isang grupo ng bandits, ngunit binalaan siya ni Gris na huwag underestimahan ang mga raiders, lalo na kung hindi nila alam ang kanilang mga kakayahan. Sa kabilang banda, inaasar ni Zanka ang mga raiders, sinasabing alam niya palagi na hahabulin nila si Rudo, ngunit hindi niya inisip na maamoy nila siya ng napakabilis. Tinanong niya kung plano ba nilang ibenta siya dahil ang buhay na Spherite ay makakakuha ng sapat na pera upang mag-retire sa luxury. Tumawa ang mga raiders, sinasabing hindi nila plano na ibenta si Rudo. Sa halip, napaka-curious talaga nila tungkol sa Sphere at ang pakikipag-usap sa Spherite ay ang pinakamahusay na mapagkukunan ng kaalaman. Gusto nilang malaman ng maraming bagay, lalo na kung paano niya tinawid ang barrier nang hindi namatay. Curious na rin ngayon si Zanka tungkol sa barrier, ngunit nagpa siya na harapin muna ang mga raiders. Sinabi niya na dahil nag-set up sila ng lahat ng ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa trash beast. Sumagot ang babaeng raider na kailangan pa rin niyang mag-alala tungkol sa mga mud dolls na maaari niyang likhain. At sinabi ni Zanka na kaya niyang harapin ang mahihinang kalaban tulad ng mga ito na nakapikit. Biglang pinag-activate niya ang kanyang staff at nagsimulang sirain ang mga mud dolls, ngunit ang lalaking raider ay nagtago sa mga dummies at inatake siya mula sa likod. Halos hindi nakapag-react si Zanka sa kanyang atake sa oras at nabangga sa haligi. Ang lalaki ay muli namang bumalik sa loob ng mud doll at sinabi ng babaeng raider kay Zanka na dahil ang mga cleaners ay lumalaban lang sa mga trash beasts, walang ideya kung paano harapin ang mga tao. Sinabi niya na ito ang magiging huling laro ng Find the Real One na maglalaro siya sa kanyang buhay at naghanda siyang lumaban ng buong lakas. Patuloy niyang nire-remove ang mga mud dolls, ngunit ang lalaking raider ay nakakapag-landing ng sunod-sunod na hit sa kanyang likod. Naipit na si Zanka ngayon at habang sinusubukan niyang tumakbo patungo sa babaeng raider upang talunin siya, nadulas ang kanyang mga paa sa putik na nilikha niya ng maaga. Sinabi niya na siya ang tanging combatant sa grupo na makakalaban sa kanya. At kapag nahulog na siya, ang natitirang bahagi ng grupo ay walang depensa. Sinabi niya na matatalo siya malapit na, ngunit biglang sumigaw si Zanka, sinasabi na magsimula ng podcast kung gusto niyang magsalita ng marami. Sinabi niya na kanina ay akala niya na kontrolin niya ang mga mud puppets gamit ang kanyang pala at ginagamit ng lalaki ang kanyang vital instrument upang gumawa ng damage. Gayunpaman, matapos panoorin ang labanan sandali, napagtanto niya na mali ang kanyang unang assumption. Sinabi niya na ang lalaki ay simpleng sumusuntok sa kanya at ang kanyang vital instrument ay tila ang kanyang snowshoes na nagpapahintulot sa kanyang maglakad ng madali sa stable na lupa. Sinabi niya na ngayon ay may sense na kung bakit madali siyang kumilos kahit na ang lupa ay natatakpan ng putik. At inaasar niya ang dalawang raiders, tinatawag silang match made in heaven. Biglang na-trigger ang babae at sinabi sa kanyang tumahimik na obvious na hindi niya gagawin. Sinabi niya na maaaring wala siyang experience sa paglaban sa mga tao ngunit alam niya ang kanyang vital instrument ng mas mahusay kaysa sa kanila. Sinabi niya na kaya niya ay makakagawa siya ng mga bagay na hindi nila magagawa at biglang inatake siya ng babae. Hinaampas ni Zanka ang kanyang staff ng malakas sa lupa, nagpapadaloy ng sonic wave sa buong lugar. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa vibrations habang ang sound wave ay dumaan sa mga mud dolls. At nang tumama ito sa isa kung saan nagtago ang lalaking raider, agad niyang napansin. Pagkatapos ay tumakbo siya ng buong bilis patungo sa kanya na knockout siya gamit ang isang hit bago hampasan ang babaeng raider din. Habang nawalan siya ng malay, nahulog ang kanyang mga mud dolls kaagad at sinabi ni Zanka na sila ay mga noobs lang. Gayunpaman, biglang lumitaw ang pinuno ng raider sa likod niya, sinasabi na dapat siyang lumaban sa mas malakas kung hindi siya satisfied. Sa kabilang banda, patuloy pa ring tumatakbo si Rudo at ang iba habang sinusubukan nilang hanapin ang labasan. Nag-alala si Rudo dahil hindi na niya narinig ang tunog ng laban nang biglang nabangga niya si Grace na nakahanap ng labasan. Nagpadala siya ng ilang supporters pataas upang makipag-ugnayan sa headquarters at tumawag ng suporta. Pagkatapos, nagpasya siyang bumalik at suriin si Zanka nang biglang nakarinig siya ng tumatakbo patungo sa kanila. Iniisip ni Gris na si Zanka ay natapos na ang labanan, ngunit sa kanyang pagkagulat, ang pinuno ng raiders ay dumating doon. Nalito ang lahat at pagkatapos ay nagsimulang titigan ni Raider si Rudo at itugma ang kanyang mga features sa description na nakuha niya mula sa bandito na kinidnap niya kanina. Biglang tumalon siya sa pader sa likod ni Rudo at kumapit dito tulad ng Spider-Man, sinasabing natagpuan niya na ang giver mula sa sphere. Sa sandaling napagtanto ni Grace at ng iba na ang lalaki sa harap nila ay Raider, sinira niya ang pader gamit ang kanyang mga kuko, binabara ang labasan. Nagsimulang mag-aura farming ang Raider at sinabi ni Grace na kung sasaktan niya si Rudo, magiging kaaway niya ang lahat ng cleaners.
Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol kay Zanka, ngunit nagsimulang magsalita ang Raider tungkol sa kung paano siya nahuli sa pag-abot dito dahil mayroon siyang kakilakilabot na sense of direction. Sa oras na nakarating siya dito, natalo na ang ibang mga tao at hindi niya nagustuhan iyon dahil sayang ang oras ng lahat. Pagkatapos ay lumapit siya kay Rudo, lubos na iniisnab si Gris at ang kanyang mga tanong tungkol kay Zanka. Sinabi niya kay Rudo na may taong talagang gustong makipag-usap sa kanya, kaya dapat siyang sumama sa mga Raiders sa ngayon. Naka-high alert si Rudo nang biglang hinawakan ng Raider ang kanyang maskara at hinayla, sinasabi na hindi niya kailangan dahil walang trash beast sa paligid. Tinanong ni Rudo kung ano ang nangyari sa cleaner na may staff. At sinabi ng Raider na mayroon siyang masamang attitude kaya hinarap niya siya. Gayunpaman, dahil malakas siya, hindi niya pinatay at in-knockout lang, ngunit maaaring hindi niya masiyahan ang lason ng ganoon. Pagkatapos ay ginamit ng Raider ang kanyang kakayahan upang gisingin ang kapangyarihan ng kanyang mga singsing, ginagawa itong metallic claws. Sinabi niya kay Rudo na sumama ng mapayapa at walang masasaktan. Ngunit biglang inatake siya ni Gris at Follow. Madaling iniiwasan ng Raider ang kanilang atake at pagkatapos ay gumawa ng handstand kick upang ipadala silang lumipad. Naramdaman niya na si Follow ay may potensyal na maging giver, ngunit si Gris ay walang ganoon, kaya hindi siya kailangan. Gayunpaman, tumayo si Gris at sinabi sa Raider na poprotektahan niya ang kanyang team sa lahat ng gastos, kahit sino ang kailangan niyang labanan. Napagtanto ng Raider na siya ay supporter at sinabi sa kanya na ang mga mahina tulad niya ay walang halaga at hindi nila mapoprotektahan ng kahit ano. Nag-alala si Rudo tungkol kay Gris at sinabi na umatras siya dahil ang laban ay magiging napakadelikado para sa kanya. Ngunit hindi sumagot si Gris. Sa halip, ang Raider ang nagsabi kay Rudo na ang kanyang mahina at walang silbing kaibigan ay patay na. Ang kanyang mga kuko ay tumago sa puso ni Grace at itinulak niya ang mga ito ng mas malalim hanggang sa lumabas sa kabilang kamay. Tinitingnan lang ni Rudo ang eksena ng may takot habang lumilipad ang lucky charm ni Grace at naging lubos na blanko ang kanyang isip. Ang eksena ay tila katulad ng pagkamatay ni Recto sa kanya at instinctively ay iniabot ni Rudo ang pendant na nag-trigger ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Isang araw, natagpuan siya ni Reto na ibinabanggang ang kanyang ulo sa pader at agad niyang pinigilan. Tinanong niya si Rudo kung ano ang ginagawa niya at blanko niyang sinagot na sinabi ni Reto na tumigil siya sa pagsakit sa iba, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa hindi pagsakit sa sarili. Nag-alala pa si Reto dahil akala niya ay naging mas kalmado si Rudo matapos pahupain ang sakit sa kanyang mga kamay. Tinanong niya ang dahilan ng kanyang igitesayon at sumagot si Rudo na wala. Mayroon lang siyang hindi maipaliwanag na galit sa loob niya na ang sanhi ay hindi niya alam. Ngunit alam ni Reto kung ano ang problema. Napagtanto niya na naramdaman ni Rudo na inabandona siya ng kanyang mga magulang na lumikha ng pakiramdam ng kawalan ng halaga sa kanyang puso at iyon ang nag-udyok ng galit na ito. Sinabi ni Reto na kailangan niya ng layunin sa buhay upang malampasan ang pakiramdam na iyon o kahit mga bagay na gusto niya. Kaya pinagpatuloy niya si Rudo at dinala upang makaranas ng iba't ibang bagay mula sa mga libro hanggang sa mga laro hanggang sa pagluluto. Ngunit walang talagang nakakuha ng kanyang atensyon ng ganoon. Gayunpaman, bago pa man tawagan ni Reto ang araw, nakita ni Rudo ang isang lalaking nagtatapon ng basura at nagising ang kanyang curiosity. Binuksan niya ang gate na pumupunta sa pangunahing syudad at kinuha ang maskara mula sa supot ng basura. Sinundan siya ni Reg dahil sa alalahanin. Ngunit pagkatapos ay biglang nagsimulang umiyak si Rudo dahil maaari niyang ma-relate sa basura. Tinanong ni Regto kung ano ang nararamdaman niya ngayon. At sinabi ni Rudo na ang maskara na ito ay bahagyang sira lang at hindi dapat itapon. Umiyak siya na hindi patas na itapon ito kapag mayroon pa itong napakaraming buhay at gusto niyang ayusin ito. Napagtanto ni Regto na higit pa ito sa projection ng mga isyu ni Rudo at tunay na nakikita niya ang halaga ng mga bagay na itinapon ng iba. Bumalik sa kasalukuyan, ang pendant ay naging vital instrument sa mga kamay ni Rudo at nagulat ang Raider doon. Si Grace, nabuhay pa rin kahit papaano, napagtanto ang katotohanan tungkol sa mga kapangyarihan ni Rudo ngayon. Sinabi niya na hindi ginagawang vital instruments ni Rudo ang mga bagay, kundi inilalabas niya ang hindi nagamit na potensyal nila sa buhay. Gamit iyon, ginaising ni Rudo ang potensyal ng pendant, ginagawa itong nakakatakot na sentient weapon. Tunay na namangha ang Raider doon, at nagsimula siyang mag-drool habang tinatanong si Rudo kung ano ang ginagawa ng kanyang vital instrument. Sa kabilang banda, inilagay ni Follow si Grace sa mas komportableng posisyon, ngunit nasa critical pa rin siyang estado. Pinasalamatan ni Rudo si Grace sa pagpakita sa kanya ng landas palabas ng kanyang depression at sinabi na kung wala ang kanyang tulong, nakabitin pa rin siya. Gayunpaman, ngayon ay alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin at magsisimula siya sa pamamagitan ng pagsipa sa puwet ng Raiders at pagpapatunay na mali siya sa lahat ng sinabi niya.
Gusto ng Raider ang kanyang attitude at sa wakas ay nagpakilala bilang jobber, sinasabi na wala siyang gustong higit pa sa mga determinadong fighters at malakas na givers. Pagkatapos ay inatake niya si Rudo at ang dalawa ay nakipaglaban ng seryoso. Sa kabilang banda, patuloy pa ring dumudugo si Gris at nag-alala si Polo tungkol sa kanya. Gayunpaman, siniguro siya ni Gris na magiging okay siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Rudo at sinabi na hindi niya magamit ng maayos ang kanyang mga kapangyarihan noong nakaraang beses dahil maraming emosyon na nagdilim sa kanyang tunay na layunin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila kailangang mag-alala tungkol doon. Samantala, lubos na naka-defensive si Rudo, pinipilit si Jobber na atakihin siya at umatras kapag hindi niya makahanap ng opening. Sinubukan niyang tauntin si Rudo na atakihin siya, ngunit sinabi lang ni Rudo na atakihin siya kung nangunghas. Sinabi ni Jobber na maging mas cheerful at I enjoy ang laban habang sinalakay siya muli, ngunit iniiwasan lang ni Rudo ang kanyang atake. Inatake siya muli ni Jobber, at sa pagkakataong ito rin, iniiwasan lang ni Rudo ng walang kahirap-hirap. Malapit nang mapagtanto ni Jobber na ang kanyang mga atake ay hindi maaaring tumama kay Rudo, na ipinaliwanag na ito ay dahil sa pendant ni Gris. Nananalangin si Gris sa talisman na ang lahat ay dapat bumalik ng ligtas mula sa kanilang mga misyon at ibig sabihin noon na ito ay vital instrument na nakatuon sa depensa. Naintindihan ni Jobber na tumataas ang guaranteed dodge rate, ngunit sinabi niya kay Rudo na hindi siya makakalaban gamit ang vital instrument na ito. Sinabi ni Rudo na walang pangangailangan para doon, nalilito ang Raider. Ipinaliwanag niya na naiwasan niya ang lahat ng hindi man lang gumagalaw mula sa kanyang lugar at si Jobber ang patuloy na gumagalaw kaya maaari niyang hulaan kung saan siya susunod na lilipat. Hindi talaga pakialam ni Jobber sa kanyang yapang at lumusab siya muli kay Rudo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay gumamit si Rudo ng isa pang kakayahan ng kanyang sandata na binago ang trajectory ni Jobber ng kaunti, ngunit sapat iyon upang lubusang ma-throw siya out of the loop. Sinabi ni Rudo na hindi niya magagamit ang talisman upang umatake, ngunit magagamit niya ang kanyang mga kamao at pagkatapos ay binugbog ang mundo ni Jobber gamit ang malakas na suntok sa kanyang mukha. Yun pala ay pain enjoyer si Jobber at natuwa siya na sa wakas ay inatake siya ni Rudo. Nagreklamo siya na hindi patas dahil ang laro ay rigged laban sa kanya, ngunit hindi nakaramdam ng kahit anong guilt si Rudo sa paggamit ng kanyang vital instrument upang bugbugin siya matapos guluhin ang kanyang balanse. Nagpasya si Jobber na baguhin ang kanyang estratehiya at inatake si Rudo mula sa likod, ngunit sinira pa rin ng talisman ang kanyang momentum at binigyan si Rudo ng pagkakataon na magbigay ng nakakasira na suntok sa kanyang tiyan. Binago ni Jobber ang kanyang fight pattern muli pagkatapos sinisira ang paligid upang lumikha ng ulap ng alikabok na pumipigil sa paningin ni Rudo. Naka-high alert na si Rudo ngayon at pagkatapos ay biglang lumipad ang isang batong brick sa kanya. Iniiwasan niya ito salamat sa kapangyarihan ng talisman, ngunit pagkatapos ay pinutol ni Jobber ang haligi at nagpadala ng mas maraming break sa kanya. Naiwasan ni Rudo ang lahat at biglang inatake siya ni Jobber mula sa kanyang blind spot. Sa kabutihang palad, handa ang talisman para doon at ginulo niya muli ang kanyang paggalaw na nagpahintulot kay Rudo na hampasin siya sa lupa. Bumangon si Jobber at nagpasya na ilabas ang kanyang buong bilis, ngunit kahit iyon ay hindi sapat upang talunin si Rudo na nag-unlock ng Ultra Instinct salamat sa talisman at maaari niyang bugbugin si Jobber tuwing lalapit siya sa kanya. Lubusang binugbog niya siya at pinilit siyang gumamit ng pader upang suportahan ang kanyang katawan. Ngunit nagsimulang tumawa si Jobber dahil hindi siya nakatanggap ng high quality na bugbog sa mahabang panahon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rudo na mabuti na nag-enjoy siya sa pag-atake sa kanya dahil hindi na niya magagawa yon. Sa oras na ito, napag-isipan na ni Jobber na ang talisman ay tumutuklas ng kahit anong atake na may hostile intent at inililipat ang mga ito palabas ng daan ni Rudo, pinapanatiling ligtas siya. Ngunit nang nagpadala siya ng rubble sa kanya sa pamamagitan ng usok, natuklasan niya na ang talisman ay hindi tumutugon doon. Hindi maintindihan ni Rudo kung bakit biglang nagyapang siya tungkol doon at pagkatapos ay sinabi ni Jobber na ang kanyang kanang kuko ay may makapangyarihang neurotoxin. Biglang sinaksak niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang kuko at mas nalito pa si Rudo sa kanyang mga motibo. Sinabi ni Jobber na mawawala na siya ng malay at pagkatapos ay mananalasa ng random at sigurado siya na ang talisman ni Rudo ay hindi ibilang iyon bilang hostile intent. Tinanong niya na subukan niyang iwasan iyon at pagkatapos ay unti-unting nakatulog. Tinitingnan lang siya ni Rudo na may disgust at shock. Ngunit pagkatapos ay biglang gumising si Jobber at totoo ang kanyang mga salita, nagsimula siyang umatake ng walang pilihan.